Ayan mga magulang at mga mahal na kapatid, ngayon ay ipapakita ko po sa inyo yung bahagi ng video na kung saan ay naging mainit yung talakayan ni Congressman Rodante Marcoleta at nitong vlogger na nag-aakusa kay Congressman Marcoleta na nanliling lang itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ito po yung bahagi ng video nila. Panoorin niyo po mga idol. Ako nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ng mga nagpa-follow sa'yo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa'yo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito isagutin mo, hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ang pinag-usapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman... Anong panlilin lang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung ang dami ko na po kasing naging content tungkol Hindi ganun. Ako kapag sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanlilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog Nami-mislead mo yung mga tao, nilililang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto panoorin ko po mamaya itong kung ano Yan ang hirap sa atin, Mr. Chair ano po kasi Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog
na ngayon ay tatanungin kita ng diretso, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallying pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito Tanga pala eh. At ikinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensyaan na kita, sapagat ako ay public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya sigurong magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama. Ako naman po wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat. Kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. So ayan, napanood po ninyo yung mainit na talakayan nitong si Congressman Rodante Marcoleta at dito sa vlogger na nagpapakalat ng maling impormasyon. So ayan, hanggang dyan na lang po muna yung ating reaction video. At sa mga bago po dyan, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga reaction video na ating gagawin. Salamat po mga idol at mga kapatid.